Kuwento ni Troy, panahon ng 1979, lugar ng Buanga, Aklan. Naniniwala ba kayo na ang mga tao ay may kanya-kanyang abilidad? Subalit hindi pa nila natutuklasan dahil na rin sa mga pagkain ating kinakain, gayon na rin sa mga taong nasa paligid natin. Mahirap mang minsang paniwalaan ang mga bagay-bagay, lalo pat kung hindi tayo mismo nakakaranas nito. At sa isang tulad kong mangingisda na may isang normal na pamumuhay, ngunit nababalutan ng mahiwagang karanasan. 69 years old na nga pala ako ngayon. Malayo na sa dati kong katawan na matikas at mabilis kumilos. Hindi nga pala ako nag-uulam ng karne, maliban lamang sa isda, pati na rin sa mga gulay. Dahil yon ang kinagisnan ko sa aking mga magulang noon, upang mabilis umano akong makakonekta sa aking espiritual na kakayanan. Magkakaiba tayo ng paniniwala sa buhay at iba-iba rin ang karanasan, kaya hindi natin maaaring ikumpara ang bawat isa sa kung anong uri ng pagkatao meron tayo. At sa tulad kong isang hamak na mangingisda lamang, ngunit may kakaibang abilidad na hindi kayang ipaliwanag ng isang normal na tao. Maaga akong nag-asawa sa edad na 22 at sa ilang taong pagsasama namin ni Deborah, wala naman kaming naging problema bilang mag-asawa. Hanggang sa isang araw. Paring Troy, baka naman matulungan mo ako. Yung panganay kong anak, 1 linggo nang nilalagnat. Dinala ko na rin sa doktor. Pero ang sabi naman ng doktor, normal na lagnat lang raw. Kaso kung normal na lagnat lang yun, dapat ngayon magaling na ang anak ko. Pero pabalik-balik pa rin ang masama niyang pakiramdam. Sambit na wika iyon ni Wando na isa sa kanyang kaibigang mangingisda. Tugong wika naman ni Troy. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin, Wando? Ilang araw na tayo magkakasama sa paglaot na hindi mo man lang naisabi sa akin. Pasensya ka na, Troy. Nagtiwala na kasi ako sa sinabi ng doktor. Kaya ang akala ko naman gagaling kaagad ang anak ko. Kaya hindi na kita inabala pa. Pero napansin kong parang lalong nanghina ang anak ko. At mas lalong lumala ang lagnat niya. Kaya nga nagbaka sakali na ako sa iyo, paring Troy. Sige't kukunin ko lang ang gamit ko. Magpapaalam na rin ako kay Deborah. Kasi baka hanapin ako nun eh. Maya-maya pa'y nagpunta na siya sa tahanan ni Wando. At sa una pa lang niyang pagsipat sa bata, pansin niya na kaagad ang kakaibang karga nito sa katawan na maaaring ipinadaan sa pagkain. Kumuha siya ng kapirasong papel sa kanyang bag na ang kabiyak na piraso nito ay may pangdikit. Subalit may nakasulat na sekretong letra na kanya namang idinikit sa may noo, sabay karga ng usal at ihip sa may sentido ng bata. Wala nang iba pang mga tanong-tanong kung di mabilisan niyang pinapasok sa katawan ng bata ang nagpapasakit habang nasasaktan nito at tumihiyaw sa kanyang nararamdaman. Sambit pa ng nakasanib sa katawan ng bata. Tanggalin mo nakatapal sa kanyang noo. Nasusunog ako rito. Hindi nakakayanin ang aking espiritu. Tanggalin mo yan. Kung hindi ako ang magsusumbalik sa'yo. Ang lakas naman yata ng loob mo. Anong ginawa mo sa bata? Bakit mo siya pinapasakitan ng ganito? 1 linggo na raw itong may lagnat. May pinakain ka ba sa kanya? Tuloy-tuloy na pagtatanong ko sa nakasanib. Hanggang sa muling magwika ito ng Meron. Nung oras ng kanyang reses, inabutan ko siya ng pagkain. Isa yung kakanin na aking binibenta roon. Kinaragahan ko lang naman ang usal, kaya nagkaganyan ng bata. Salbahe ka. Wala namang ginagawa sa iyong batang ito. Ano bang nagpapasaya sa iyo? Ang makapanakit ng kapwa mo? Umamin ka. Ikaw ba yung matandang babaeng nagbebenta ng kakanin doon sa may eskwelahan? Ako nga yun. Paalisin mo na ako rito. Pakiramdam ko yung unti-unting nasusunog ang aking mga paa at kamay. At para bang tostado na ang aking espiritu dahil dyan sa letrang itinapal mo sa noo ng bata. Dapat mo lang na maranasan yan dahil mas marami ka pang bibiktimahin. Kung papakawalan pa kita sa mga oras na ito, pagdasal ka na sa lahat ng sinasamba mo.
isang uri ng manggagaway. Hindi mo ba alam na wala akong pinapalampas na tulad ninyo at ang lahat ng nahuhuli ko ay pinapaslang ko? Magpaalam ka na. Inubad ni Troy ang kanyang medalyon ng San Cristobal at isinuot sa bata. Ang medalyong yon ay isa sa malakas na depensa, gayon din sa pakikipaglaban kumbate espiritual, at nang maisuot na ngayon ni Troy, muli pa siyang nagkarga ng usal sa may noo hanggang sa mawala ng malay ang bata. Muli niyang kinuha ang kanyang medalyon ng San Cristobal at saka tinapik ang bata sa kanyang balikat hanggang sa maya-maya ay nagising na ito na para bang nagdahilan lang sa kanyang nararamdaman. Tatay Wando, ano pong nangyari? Anak, magaling ka na. Ginamot ka ni paring Troy. Wala na yung nagpapasakit sa'yo. Maraming salamat paring Troy. Dapat pala nung una pa lang lumapit na ako sa'yo. Alam ko namang hindi ka naniniwala dahil na rin sa reliyon mo, pero mas mabuti nang sinubukan ninyo dahil wala namang mawawala. Makalipas ang araw na yon, nagpatuloy si Troy sa kanyang pangingisda. Subalit pang samantalang doon lamang siya sa may tabing pangpang. Dala-dala ang kanyang pamain, gayon na rin ang kanyang pisi at kawil na gagamitin sa panguhuli ng isda para umano sa kanilang pangulam sa araw na yon, habang patuloy pang paglakas ng subasko na sumisira sa balanse ng dagat dahil na rin sa malalakas na alon, gayon din ang malakas na hangin. At habang patuloy niyang inihahagis ang kanyang kawil, napansin niyang parang may nakasilip sa kanya na nakadungaw ito sa ibabaw ng tubig. Hindi niya pinansin iyon kahit alam niyang kakaiba ang nasa ibabaw ng tubig, at alam niya sa kanyang sarili na isang sirena ang nakatingin sa kanya. Sambit na wika pa nga niya umano habang nakakunot na ang kanyang noo dahil sa walang mahuling kahit man lamang pang-ulam. Kaya kanina pa akong walang mahuli rito dahil sa nakadungaw na yon. Natatakot sa kanyang maliliit na isda. Anong oras na ba? Mag-alas 6 pa lang ng hapon. Wala tuloy akong maiuwing ulam nito kay Deborah. Mapapagalitan ako sa ginagawa ng sirenang ito. At ang ginawa nga umano ni Troy, dahan-dahan siyang lumusong sa tubig at nang makaabot na ito sa kanyang tuhod, kahit na nga ba may 5 dipa pa bago siya lubusang makalapit sa sirena. Kitang-kita niya ang kakaibang mukha nito na malabalat nga ng isda hanggang sa magsalita na siya sa nilalangnang. Anong kinakailangan mo? Bakit sa napakababaw na tubig na ito? Nandirito ka tinitingnan ako kung papaanong ginagawa ko sa panghuhuli ng isda. Ayan tuloy, ni kahit isa man lamang ay wala akong mahuli. 2 araw na rin ako hindi nakakalaot dahil sa masamang panahon. Ikaw bang may kagagawa nun? Ni hindi man lamang umano nagsasalita ang nilalang, na patuloy lamang na nakatingin sa kanya hanggang sa pakiusapan niya na lamang ito. Napakalmahin na ang kabuuan ng dagat at nang muli na umano siyang makapangisda sa laot upang makapaghanap buhay para sa kanyang pamilya. Sige, kung ayaw mong makipag-usap sa akin, lubayan mo na lang ang lugar namin para naman manumbalik ang magandang panghuhuli ng isda rito. Pero kung pagkakalooban mo kami, mas maganda yon dahil wala naman kaming pinipinsala sa karagatan at ang kinakailangan lang din namin ang inuhuli namin. Nagtataka ka siguro kung bakit nakikita kita, no? Dahil hindi rin pangkaraniwan ang kaharap mo. May kakayanan akong makita ang mga tulad ninyo, kahit ang mga namumuhay sa ilalim ng dagat, pati na rin ang mga elemento ng lupa. Sana maging magkaibigan tayo. Sige, alis na ako. Wala rin naman akong magagawa sa iyo dahil hindi ka rin nagsasalita. Bigong umuwi si Troy sa kanilang bahay na kahit na isang bitbit man lamang na isda ay wala siyang daladala. Hanggang sa mapansin niya na nasa labas pa rin ng kanilang bahay ang kanyang mga ibinilad na tuyo na nanggaling pa sa isang malaking palakaya. Yun ay isang malaking bangka at mas marami silang nahuhuling isda gamit-gamit ang kanilang malalaking lambat. Binigyan lamang siya noon ng isa sa kanyang mga kakilala sa kadahilan ng masarap umano yung ibilad upang gawing tuyo
na makakaraos para sa pang-araw-araw na pang-ulam. Dagli na rin siyang kumuha ng mga dahon ng malunggay na maaaring maisahog para sa tuyo para may maiulam ang kanyang pamilya sa gabing yun. At sa kanyang pagpasok nga sa loob ng tahanan, habang bitbit ang mga dahon ng malunggay, gayon na rin ang daladala niyang tuyo, nakita siya ni Deborah na dumiretso sa may lamesa at kumuha na rin ng plato roon upang isa-isang himayin ang dahon ng malunggay. Sambit na wika pa nga ni Deborah nang makalapit na sa kanya sa may mesa. Wala ka pa rin bang nahuling sariwang isda, Troy? At iyang tuyo at dahon ng malunggay na naman ang pinagdidisketahan mo? Pasensya ka na, Deborah. Wala talaga akong mahuling isda eh. Napakalabo ng tubig dahil na rin siguro sa masamang panahon. At isa pa, may sirena sa tabi ng dagat kaya siguro patuloy pa rin ang paglakas ng alon. Mahirap naman silang kalabanin dahil nandoon sa dagat ang pangkabuhayan natin. Kaya pinababayaan ko lamang sila at patuloy na lamang na pinakikiusapan. At sana nga makinig at maunawaan niya mga sinabi ko. Yan din kasi ang isa sa kalaban natin dito. Diba nung nakaraang linggo nga lang, may lumubog na isang malaking bangka dahil sa paggamit nila ng pinagbabawal na panghuli ng isda. Kaya pati tayong kahit na maliliit na mangingisda ay nadadamay sa ginagawa nila. Kaya siguro nagkakaganyan ang dagat natin ngayon dahil na rin sa galit ng naninirahan sa ilalim ng dagat. Kaya magpanggang sa ngayon ay hindi pa rin nila pinapakalma ito. Kawawa naman tayong maliliit na bangka ni hindi makasabak na makalaot dahil sa naglalakihang alon. Malay natin sa isang araw, mawala na yung malalakas na alon na yan, pati na rin ang malakas na amihan. Pagtiyagaan na muna natin itong ilang kapirasong tuyo. Makakaraos din tayo. Hanggang sa kinabukasan, patuloy pa rin ang paggagupit ng alon. Naisipan ni Troy na bigyan ng alay ang sirena. Humingi siya ng maliit na halaga ng salapi kay Deborah. Dali-dali siyang nagtungo sa may tindahan, bumili ng makakain, pati na rin ng isang pirasong kandila. At sa kanyang pag-uwi ng tahanan, ang isang styrofoam na meron siya roon na hindi niya na rin ginagamit dahil sa sira na ito. Kumuha siya ng lagaring bakal at saka hinulma ang styrofoam na maaaring paglagyan ng kanyang pagkaing alay. Hanggang sa matapos niya na nga iyon, muli siyang nagtungo sa may pangpang at kahit na nga malakas pa rin ang amihan, bago niya inilagay ang styrofoam na may pagkain sa dagat, nagdasal muna siya sa may pangpang gamit ang isang kandila na inilagay niya sa loob ng lampara upang hindi ito mamatay sa lakas ng hangin. Pinatutungkulan niya tinatawag ang sirena na kanyang nakita nung nakaraang araw at nang matapos na nga siya sa kanyang pagdarasal, saka siya muling lumusong sa may tubig hanggang sa kanyang tuhod at dahan-dahang inilagay ang isang styrofoam na naglalaman ng pagkain na kanyang alay. At ang ipinagtataka niya ng mga oras na yun, ni hindi man lamang tumaob ang styrofoam. Kahit na nga ba may malakas na alon sa may pangpang na para bang may nag-aalalay roon at unti-unti itong pinapadpad patungo sa gitna ng karagatan. Hanggang sa may mapansin siyang isang kampay ng buntot na malamang sa malamang ay buntot ng sirenang nagpakita sa kanya noong nakaraang araw. Subalit wala pa ring pagbabago ang alon. Ganoon pa rin hanggang sa lisanin na ni Troy ang pangpang ng karagatan. Maya-maya pa habang siya'y naglalakad papauwi, kanina pa pala siyang pinagmamasdan ni Norman na isa ring mangingisda at isa ring malapit sa kanya. Kasamahan din yun ni Wando na madalas na nagtutungo sa kanilang tahanan. Sambit na wika pa nga nito kay Troy habang nakapamewang. Anong ginagawa mo dun kanina, paring Troy? Bakit pinabayaan mo yung styrofoam mo? Napadpad na tuloy dun sa gitna ng karagatan. Sira na ba yun? Sambit na wika naman ni Troy kay Norman. Yun ba? Oo, sira-sira na yun. Inayos ko nga lang eh. May ginawa lang ako. Kasi ilang araw na rin tayong hindi makalaot. At yun lang yung nakikita kong solusyon para maging kalmado ng dagat. Bakit, ano ba yun? Matapos mong gawin yun, malakas pa rin naman ang dagat. Oo nga, paring Norman. Parang wala rin nga nagbago. Pero hintayin lang natin ang oras. O kaya naman ay bukas. Baka maging kalmado na rin yan at pagbigyan tayo.
Inabukasan nga ng madaling araw, nagbaka sakali si Troy at sumilip sa may tabing pangpang upang tingnan kung kalmado na nga ang sitwasyon. Laking tuwa niya ng mga oras na yon nang makita niyang kalmado na ang dagat at wala na rin ang malakas na hanging amihan. Nagpapasalamat siya ng sobra sa mga elementong naninirahan sa ilalim ng dagat sa kadahilan ng dininig ang kanyang dasal at tinanggap ang kanyang munting alay. Madali siyang nagtungo sa tahanan ni Norman, pati na rin kay Wando. Norman? Norman, alas 5 na ng madaling araw. Kalmado na ang karagatan at maaari na rin tayong lumaot. Oy, paring Troy, ikaw pala yan. Sigurado ka ba? Baka naman nagbibiro ka lang. Kasi kung malakas pa rin ang alon, matutulog pa ako. Tumilip ka kasi sa karagatan. Makikita mong sobrang kalmado. At ito na ang tamang oras para manghuli ng isda. Para naman kahit papano makabawi tayo. Pupuntahan ko lang si Wando at maganda ka na ng mga panghuli mong isda. Dagli nga akong nagtungo sa tahanan ni Wando. At kahit siya mismo ay nagtataka kung papaano naging kalmado ang karagatan. Samantalang kahapon lamang ay ayaw nitong papigil sa kanyang malakas na alon. At nang makapaghanda na nga kami, isa-isa naming pinagtulong-tulungan ang kanya-kanya naming bangka upang maibunsod sa karagatan at makapagsimula na ring pumalaot. Ayos, makakapanghuli na rin ng isda. Ilang araw din tayong nabaon sa tindahan dahil sa pangungutang ng konsumo. Wala naman kasi tayong ibang aasahan kung di ang tindahan. Pero syempre kapag nakahuli tayo, bayad-bayad din ang utang. Para naman hindi madala si Aling Ninita sa pagpapautang sa ating tatlo. Oo nga eh. Sana makabawi tayo. Siguro nasa 1,000 na rin ang utang ko kay Aling Ninita. Dahil na rin sa ilang araw na pagsusungit ng dagat. Ikaw ba paring Troy? Magkano na ba yung nasa listahan mo kay Aling Ninita? Huwag nyo nang alamin. Tara na't pumalaot na tayo. Kasi baka abutan pa tayo ng pagsikat ng araw dito. Nakaramdam na rin ang ibang mga bangka Nagsisipaganda na rin sila sa paglaot. At habang binabaybay nga nilang malawak na karagatan, umukaw sa kanilang atensyon ang isang lugar na tinatawag na Ingos-Ingos. Ang Ingos-Ingos umano noong panahon ay pinagbabantayan ng mga Espanyol upang hindi makapasok ang mga Moro o ang mga piratang mga mandarambong noong panahon. At sa habang patuloy silang nangingisda, animoy inaakit sila ng isla upang magtungo roon at magpahinga. Siya nga pala mga kaiwaga, malapit lang ang Buruanga sa Boracay, kaya talagang kaakit-akit ang karagatan sa aming lugar. Dahil na rin sa pag-aalaga ng iba't ibang uri ng elemento na naninirahan sa bawat isla roon. Subalit sa panahon natin ngayon ay hindi na sila gaanong aktibo dahil na rin sa pagsira ng mga tao sa kanilang tahanan at pagulma ng mga bagong kagamitan sa pagtatayo ng mga gusali sa bawat isla na nagiging dahilan ng kanilang paglayo. At nang pagdating nga ng katanghalian, marami-rami na rin ang aming nahuling isda hanggang sa may marinig kaming kumakanta. Napakamahinahon nito at nakakaakit ang kanyang tinig na para bang gusto mong magpahinga at matulog lamang sa may isla. Sinaway ko si Wando at Norman dahil para bang nawawala na ito sa kanilang sarili at hindi na mapakali sa kanilang kinasasakyang bangka na animoy gusto nang lumangoy at magtungo na lamang sa islang yon at iwanan ng kanilang bangka sa gitna ng karagatan. Hoy Norman, Wando, ayus-ayusin nyo nga yung sarili nyo. Para kayong mga bata, huwag ninyong pakinggan ang boses na yan. Hindi ba ninyo alam na nanggagaling yan sa isang sirena? Ipagpatuloy nyo lang ang pangingisda at huwag ninyong pakinggan ang boses na yan. Mapapahamak tayo sa ginagawa ninyong dalawa. Isinakripisyo ko ang aking tsinelas ng mga oras na yon. Kinuha ko ang daladalang kutsilyo at saka hinulma ang aking tsinelas. Umiwa ko roon ng 6 na piraso upang hulmahin na magkakasya sa aming tenga. At nang matapos nga yun, inabot ko kay Norman at Wando ang para sa kanila upang ipasak sa kanilang tenga at hindi marinig ang magandang tinig na yon. Para na kayong mga bangag. Tawa na kayo ng tawang dalawa dyan. Ako na nga maglalagay sa tenga ninyo. Inilapit ko ang aking bangka sa kanila
at isa-isa akong sumampa sa kanilang bangka. Pareho ko pang ang sinampalang dalawa upang magising lamang sa kanilang kaaliwan. Wika pa ni Wando at Norman. Anong nangyari sa amin, paring Troy? Bakit parang pakiramdam ko nakatulog ako? At ano tong nasa tenga ko? Wag na wag niyong tatanggalin yan. Inaakit kayo ng sirenang naninirahan dito. Hindi ako gaanong naapektuhan dahil na rin sa may tangan-tangan akong medalyon. Wag na wag ninyo itong kalilimutan ha. Sa tuwing magagawi kayo sa parting ito, palagi kayong maganda ng pamasak sa inyong tenga para kahit na paulit-ulit pa silang kumanta rito ay hindi kayo maapektuhan. Hindi kita masyadong marinig, paring Troy. Tanggalin mo na kaya itong nasa tenga ko. Ako rin, Troy. Hindi kita gaanong marinig. Pagbukas lang ng bibig ang nakikita ko sa'yo. Basta. Umalis na tayo sa lugar na ito. Dahil hindi tayo titigilan ng mga yan hanggat walang napapahamak sa inyong dalawa. Patuloy na lang ang pagsenyas ko sa kanilang dalawa noon at minumustya ko na huwag tanggalin ang nakabara sa kanilang tenga at paandarin na lamang ang bangkang papalayo. Pinangunahan ko silang dalawa upang sundan ako kung saan ako patungo. Lumiko kami sa kabilang isla at nang hindi na nga namin masipat ang isla ng Ingos-Ingos Hill, kumalma na rin ang dalawa at pinatanggal ko na sa kanilang tengang pagkakabara ng aking hiniwang tsinelas. O ano, maayos na ba kayong dalawa? Sapat na siguro itong nahuli natin sa ngayon. Umuwi na muna tayo. Baka ang isa pa sa atin ay mawala at hindi makauwi sa kanya-kanyang pamilya. Bukas naman tayo mangisda. Napagpasya naming tatlo na umuwi na muna. Sa kadahilan ng bali-balita sa aming isla na may iilan na ring nawawalang mangingisda roon. At ang bali-balita nga, kinuha umano ng malahalimaw na isda. Subalit base sa aking kaalaman, hindi halimaw ang kumuha roon, kundi ang elementong naninirahan sa ilalim ng dagat. Maya-maya pa'y nakarating na kami sa may tabing pangpang. Pinagtulong-tulungan naming tatlo na muling isampa ang bangka. Binuhat ko ang styrofoam na pinaglalagyan ng aking mga nahuling isda at nagpaalam na rin ako sa dalawa upang sa kinabukasan ng madaling araw ay muling pumalaot. Hindi na ako dumaan ng tahanan sa kadahilan ng mayroong malapit na iladuhan sa amin na siya mismong bumibili ng aming mga nahuling isda. At sa aking ang pagdating doon, kagad din namang tinimbang ang aking mga nahuli. Subalit nagtira ako ng 2 pirasong isda na maaari naming maiulam. At sa pagbabalik ko nga sa aming tahanan, nang makita ko ni Deborah, nabala sa kanyang pagtatahi ng damit, dali-dali siyang tumayo at naganda ng pagkain. Napaaga ka naman yata umuwi ngayon. Wala pa rin bang mahuling isda, Troy? Meron naman, Deborah. Sa katunayan, ito yung pera oh. Dumiretso na kasi ako sa iladuhan. Tapos may 2 isda dyan sa may cooler na maaari nating maiulam mamaya. Mahigit sa kalahating cooler lang nahuli ko. Kasi may kakaibang nangyari kanina doon. Kesa mapahamak ang isa sa aming tatlo. Kaya napag-usapan namin na umuwi na lang muna. At bukas na lang magpatuloy sa panguhuli ng isda. Bakit? Ano ba nangyari? Umatake naman ba ang sinasabi nilang halimaw sa dagat? Yun na nga, Deborah. Ang inaakala nilang halimaw, yun ay ang sirenang pag-alagala dyan sa ilalim ng dagat. Kamunti ka na nga si Norman at Wando. Ayun at sinakripisyo ko yung tsinelas ko. Kaya kabiyak na lang suot ko ngayon. Di bali, Troy. Papalitan na lang natin yan. Ang mahalaga walang napahamak sa inyong tatlo. Tama lang rin na umuwi muna kayo. Sige na't kumain ka na muna. Alam kong gutom na gutom ka na. Maya-maya pa nang matapos akong kumain, nagpaalam ako kay Deborah na matutulog lamang akong saglit upang kahit papano'y makapagpahinga man lamang. Subalit ang pahingang yun ay kinakitaan ko ng masamang panaginip at ang gabay ng aking medalyon ng San Cristobal ay nagparamdam sa akin sa kadahilan ng marami umanong babawiing buhay ang sirenang yun. Kung hindi ko mismo ito papaslangin dahil na rin umano sa galit nito sa pagkasira ng kanyang tahanan sa ilalim ng dagat ayon sa maling gawain ng ilang mangingisda upang makahuli lamang ng sandamakmak. Ipinakita sa aking panaginip ang pagkalubog ng 5 bangka at sa pamamagitan niyon ng malalaking alon. Subalit ang malaking along yun, ang nasa likod ay ang elemento ng dagat.
na kung hindi ko maaagapan, maaaring ikamatay ng mga mangingisda bilang kabayaran umano sa pagkasira ng kanyang tahanan. Hanggang sa magising na ako, 4:00 na ng hapon. Dagli akong nagtungo sa may pangpang, umupo sa aking bangka na nag-iisip ko anong maaari kong gawin sa kadahilan ng kahit ako ay ayaw kong paslangin ang sirenang yon na kung maaaring may daan lamang sa usapan o maaaring pagdating sa alay, yun ay kung magkakasundo kami at kung hindi naman, mapipilitan akong paslangin siya kahit na nga balabag sa aking kalooban kaysa naman may mawala pang mga mangingisda at ang magsasakripisyo ay ang kanilang pamilya. Ikinagulat ko ang pagbulong sa akin ng aking gabay na halos mahulog pa ako sa pagkakaupo ko sa bangka. Sambit na wika pa nga nito sa akin ng, "Troy, mamayang gabi rin, 12:00 yung punto ng madaling araw. Kinakailangan mo siyang kausapin sa may Ingos-Ingos Hill. Kung ano pa ba ang maaari mong may alay sa kanya kapalit ng pagkakasira ng kanyang tahanan. Hindi man alam ng sangkatauhang naninirahan sa islang ito na may sirenang nangangalaga na patuloy nang nagagalit dahil sa kanilang panggagampala. Ikaw lamang ang may sapat na kakayanan kung papaano makikipag-usap sa sirenang yon dahil na rin sa iyong pambihirang abilidad na magmula pa ng iyong pagkabata ay likas na sa iyong espiritual dahil na rin sa lahi ng iyong mga magulang bilang babaylan. Maganda ka na para mamayang gabi. Magtungo ka roon upang alamin kung ano ang kanyang kailangan." Ang gabay na nagbabantay sa akin ay isang matipunong espiritu na minsan-minsan lang din nagpaparamdam. Noong bata pa nga ako, akala ko kung sino kumakausap sa akin hanggang sa magpakilala siya sa pangalang Ariel na may mahabang kumikinang na latigo na palaging nakapulupot sa kanyang katawan. At ang akala ko nga noon, sa tuwing magkakaroon ako ng makaaway nung bata pa ako, siya ang magiging kakampi ko para resbaka ng mga katunggali kong kabataan noon. Subalit imbis na tulungan niya ako, hindi siya nagpapakita sa akin at lalong hindi nagpaparamdam sa tuwing nakakagawa ko noon ng mali. At ang inaakala ko noon sa gabay ay kakampihan ako sa lahat ng oras. Maling-mali pala yon dahil kapag mabuti ang naging gabay mo, bibigyan ka nito ng leksyon at ang kasunod pa noon ay paulit-ulit kang pagsasabihan. Hanggang sa tumungtungha ko ng tamang edad, doon ko mas lalong naunawaan na ang gabay ay hindi inaabuso sa kadahilanang ito'y tagapagligtas at tagapayo sa oras ng tamang pangangailangan. Pagdating ng 12:00 ng madaling araw, nagpatulong ako kay paring Wando at Norman para buhatin ang aking bangka. Nagdala rin ako ng matatamis na candy upang pangsamantalang alay sa kanila at pagbigyang makipag-usap sa gabing yon. Paring Troy, sigurado ka ba dyan sa gagawin mo? Mamaya niyan hindi ka na makauwi rito. At saka lalao tayo mamaya ah. Hindi ka ba muna sasama sa amin? Sigurado na ako rito. Kinakailangan kong magsakripisyo kaysa naman dumating yung araw na konsensya ko pa yung kalabanin ko dahil sa pagkawala ng ilang mangingisda. Pati na rin kayo. Mahirap nang madamay ang iba pa. Kaawa-awa naman ang pamilya nilang maiiwanan. Baka naman hindi totoo yung panaginip mo. Wala pa akong nagkakamaling panaginip. Basta nagpakita sa akin, yun at yun ang mangyayari. Sige paring Troy, mag-iingat ka na lang doon. At kung sakaling umawit uli ang sirenang yon, ilagay mo kaagad ang tsinelas sa iyong tenga. Kahit na nga ba may karga ka, para sigurado pa rin. Sige, salamat sa paalala. Kinakailangan ko na magtungo roon. At nang maibunsod na nga nila ang bangka sa tubig, patuloy nang pinandar ni Troy ang bangka. Dahan-dahan niyang binaybay ang karagatan gamit lamang ang nag-iisang ilaw ng lampara. Mabuti na lamang at may kaliwanagan ng buwan ng mga oras ngayon. Sabayan pa ng pagiging kalmado ng dagat, kaya naman mas madali siyang nakarating sa Ingos-Ingos Hill. Dahan-dahan siyang dumaong sa may isla kung saan may mga naglalakihang mga bato. Itinali niya roon ang kanyang bangka at saka isinagawa ang kanyang pamamaraan sa pamamagitan ng dasal at pag-alay ng ilang pirasong candy na inilagay niya sa ibabaw ng bato.
Wala pa ni isang naninirahan noon sa islang yun dahil na rin sa pagiging misteryoso nito na bibihirang puntahan ng mga tao. Hanggang sa maya-maya pa, may pumaltik na malaking buntot sa kalmadong dagat ng ingos-ingos hanggang sa may dahan-dahang lumabas na isang ulo na patuloy na nakatingin kay Troy. Sinubukan niya itong muling kausapin hanggang sa marinig niyang mahinahong boses nito sa pamamagitan ng telepathy o pag-uusap gamit lamang ang kanilang isip. Sumang-ayon nito sa kanyang pakiusap at ang hinihingi lamang na alay sa kanya ay 4 na buhay na itim na manok na kanya umanong tatalian sa may paa na lalagyan ng bato upang ihulog sa kailaliman ng dagat. Alam ng Serena ang abilidad ni Troy kaya mas madali niya itong napakiusapan. Matapos nga nilang makapag-usap ng mga oras na yon, tinanggal niya na ang pagkakatali ng kanyang bangka at muli nang umalis roon upang maghanap naman ng 4 na itim na manok na maaari niyang maialay sa elemento ng dagat na yon. At sa muli niyang pagbabalik sa kanilang tahanan, mga bandang 3:00 na yon ng madaling araw, tahimik na ang paligid na wala na rin siyang makukuhanan ng kanyang kinakailangang itim na manok kaya mas minabuti niya na lamang na magpahinga at sa pagputok na lamang ng bukang liwayway, doon siya magsisimulang maghanap upang hindi aksayahin ang pagkakataon na ibinigay sa kanya ng Serenang yon. Maya-maya pa'y nagising siya sa pagpukaw ni Deborah. Troy? Gumising ka na, Troy. Tanghali na oh. Kamusta naman ba yung naging lakad mo kagabi? Sumang-ayon naman ba ang elemento ng dagat doon sa pakiusap mo sa kanya? Anong oras na ba? 8:30 na ng umaga, Troy. Tinanghali na ako ng gising. Maayos naman yung pakiusap ko sa kanya, Deborah. At saka pumayag siya na magbigay ako ng alay. Ayun na nga, 4 na itim na manok ang kailangan ko. Saan kaya tayo maaaring makabili? Si Mang Erning. Di ba nabibenta talaga ng mga manok yon? Subukan mo kaya sa kanya magpunta. Baka meron siyang mga itim na binibentang manok doon. Oo nga pala, si Mang Erning. Magkape ka na muna bago ka magpunta doon. At nang matapos ko ang makapagalmusal, dali-dali akong nagtungo sa tahanan ni Mang Erning. At sa aking pagdating nga roon, sakto namang nagpapakain ito ng kanyang mga alagang manok habang abala rin sa pagsasaayos ng kanyang mga kulungan. Mang Erning, magandang umaga ho. Meron ho ba kayong binibentang itim na manok dyan? Ang kailangan ko kasi ay 4. 4 ba ikanyo? Titingnan ko sa likuran ng bahay namin. Hindi ako sigurado. Halika't sumama ka sa akin. Tingnan natin sa likuran ng aking bahay kung meron pa nga ba akong itim na manok roon. Dahil sa palagay ko, kung hindi ako nagkakamali, ay naibenta ko ng ibang itim na manok. Sana naman ho ay meron pa rin. Kailangan ko lang ho kasi talaga. Saan mo naman yun gagamitin? Magbe-birthday bang anak mo? Hindi naman ho. May pagririgaluhan lang. Sa pagdating pa lamang namin sa likuran ng tahanan, nagkalat na roon ang maraming mga manok habang nakakulong sa malaking lambat na pinaliligiran ng maraming bakod. Mas marami nga roon ang mga puting manok hanggang sa masipat ko ang 2, pati na rin ang 2 pang nanduroon sa may gilid at yun ang kinakailangan ko upang may alay sa Serenang yon. Ayun po, Mang Erning, may 4 na piraso pa po akong nasisipat. Yun na lang po ang bibilhin ko. Meron pa pala akong 4 na pirasong itim na manok rito. Ang akala ko'y naibenta ko na. Paswerte ka, Troy, dahil meron pa rin. Mas pinaparami ko na kasi ngayon ang mga puting manok na meron ako kaysa doon sa mga itim. Mabagal kasi silang dumami. Isa-isa na naming hinuli ng matanda gamit ang kanyang pising panghuli. Maya-maya pa nang masakutan na nga namin niyon, madali ko na ring ibinigay ang bayad kay Mang Erning at umalis na rin akong bitbit ang 4 na itim na manok hanggang sa makarating sa aming tahanan. Mabuti naman, Troy, at nakabili ka. Dahil lang dyan sa 4 na manok, may buhay kang maisasalba. At yun yung inahabol ko, Deborah. Walang kaalam-alam ang mga tao rito na ang pamamaraang gagawin ko ay para din sa kanila.
maliban kay Norman at Wando na malapit kong kaibigan. Subalit sa hindi inaasahan, habang nakatali ang mga manok sa kanilang bakuran, narinig nilang nagkakagulo ang mga tao sa labas at nang sumilip nga si Troy sa may pintuan, sakto namang napadaan si Roel na kanyang napagtanungan. Ano bang nangyari, Roel? Bakit parang nagkakagulo dyan sa may pangpang? Si Boyong Troy, hindi na alam kung saan napunta. Bangka niya na lang ang nakita eh. Nandyan nga yung bangka niya ngayon sa may pangpang. Pero si Boyong, kahit napaikot-ikot na sila roon sa may karagatan, hindi nila makita si Boyong. Walang ideya kung paano nawala siya. Basta nakita na lamang yung bangka niya na palutang-lutang sa dagat. Nagmamadaling lumabas si Troy ng tahanan at sa kanyang pagdating nga sa may pangpang, batid niya ang mga bakas ng sirena sa may katig ng bangka at wala siyang ibang pinagdududahan kundi ang sirenang kanyang pinakiusapan sa may isla ng Ingos-Ingos. Alam kasi ni Troy na ang ginagawang paghahanap buhay ni Boyong sa karagatan ay hindi karapat-dapat para sa kalikasan na nakakasira ng mga corals sa kadahilanang binabasag nila ito upang magsipaglabasan ng malalaking isda at dahil doon ay nasisira ang kanilang tirahan na ikinagagalit naman ng elemento ng dagat kaya yun ang maaaring dahilan sa pagkawala ni Boyong. Dinig niya pang usap-usapan ng mga tao roon na baka nahulog lang raw si Boyong sa dagat na tinamaan ng LC ng makina na maaaring naging dahilan ng kanyang pagkasawi. Subalit hindi naniniwala roon si Troy dahil na rin sa bakas ng sirena sa may katig na kanyang pinagbabasihan. Madali niyang kinuha ang kanyang gamit espiritual at saka nagpatulong sa mga taong nanduroon upang ibaba ang kanyang bangka at nang may bunsod na nga ito sa dagat, mabilis niyang pinarurot ang kanyang bangka. Subalit sinalubong siya ng malalakas na alon. Pinilit niya pa ring sungin ang malalaking alon hanggang sa makarating sa nasabing isla. Sambit na wika niya pa sa kanyang pagdating. Elemento ng dagat. Ang akala ko ba nagkasundo na tayo? Gayong nakahanda na rin ako sa aking pag-aalay. Bakit naman kinuha mo ang isang buhay ng mangingisda? Hindi ka na ba makapaghintay? Bit-bit na rin ni Troy sa kanyang bangka ang 4 na manok. Subalit wala pa rin nagpapakita sa kanyang sirena. Ngunit patuloy niya pa rin itong kinakausap kahit na nga ba walang nagpaparamdam sa kanya sa mga oras na yun. Hanggang sa magmantra na lamang siya ng mga usal para sa pag-aalay. Sabay hagis ng 4 na manok na may nakatali na ring bato na dahan-dahan itong lumulubog sa kailaliman ng dagat. Ibinigay ko ng hinihiling mo. Sana naman wala ka ng kunin na ibang buhay. Dahil kawawa ang pamilya ng mga nawawala. Lalo pat may mga maliliit pa silang mga anak na walang ibang inaasahan kundi ang kanilang mga magulang na mangingisda. Makalipas lamang ang ilang minuto. Unti-unting kumakalma ang karagatan na para bang isang mahika na napakahiwaga. Sa kadahilanang sila ang reyna ng karagatan at may kontrol sa kailaliman nito. Hindi na nagpakita sa kanyang sirenang yun. Subalit nasisipat niya sa ilalim ng kanyang bangka ang tila anino ng isang isda habang muling nangungusap sa kanyang kaisipan. Muli itong nagbigay ng babala sa mga mangingisda na kapag pinagpatuloy pa rin umano nila ang pagsira ng mga corals, mababali ang kanyang pangako at muli siyang kukuha ng buhay ng tao bilang kapalit sa pagsira ng kanilang tahanan. Kaya naman ang ginawa ni Troy sa kanilang lugar sa muli niyang pagbabalik roon. Pinagtipon-tipon niya ang mga mangingisda upang bigyan ng babala. Subalit ang iba roon ay pinagtawanan lamang siya at hindi man lamang pinagkatiwalaan. Sambit na wika pa ni Wando at Norman. Pabayaan mo na sila, Troy, kung ayaw nilang maniwala. Ngayon kapag may nangyaring masama sa kanila, hindi mo na kasalanan yun dahil nagbigay babala ka na. Oo nga, Troy. Hindi mo na konsensya yun. Matitigas ang ulo nila eh. Ayaw nilang lumaban ng patas kahit naman sino siguro. Magagalit kapag sinisira ang tahanan mo, di ba? Kaya nauunawaan kita, Troy. Ayaw mong paslangin ang sirenang yun. Dahil pinaglalaban niya rin ang kanyang pinagkakaingatan. Mga tao nga naman. Kapag sinasabi mo ng katotohanan, lalo pat hindi pa nila nakikita, magmumukha kang baliw sa kanilang harapan.
Makalipas ang mahigit na 1 buwan, sunod-sunod ang pagkawala ng mga mangingisda hanggang sa ang ibang mga tao roon ay nagpatunay na totoo ang sinasabi ni Troy, hanggang sa napagplanuhan ng mga tao roon na pangalagaan ng karagatan at tumiwas na sa mga maling gawain. Ikinatuwa naman iyon ni Troy hanggang sa dumating ang araw na pinagkalooban pa siya ng Serena, at yun ay ang kanyang buhok na isa sa kanyang pinangangalagaan. Sa kadahilan ng kakaibang hibla noon na kahit umano sunugin mo, maglilikha ito ng apoy. Subalit pagkatapos noon ay muli itong babalik sa dati. Araw ng Huwebes, habang abala si Troy sa paglilinis ng kanyang bangka, napansin niyang 3 kalalakihan na bagong lipat umano sa kanilang lugar na nanggaling pa ng Capiz. Dayo ang mga ito at doon napiling maghanap buhay. Nangungupahan sa paupahang bahay ni Aling Bernadette ang 3 matitipunong lalaki. At kung isa ka namang normal na tao, kung tititigan mo ang 3 yun, wala kang kahit na anumang mababakas sa kanila, maliban lamang sa malilikot nilang mga mata na para bang silaw sa sikat ng araw. Kaya naman madalas silang nakasombrero para ikubli ang kanilang mga mata. Patuloy yung tinitingnan ni Troy habang tinatanggal ang mga lumot sa ilalim ng kanyang bangka dahil na rin sa ilang buwan niya na itong hindi nalinisan, hanggang sa mapadaan ang 3 kalalakihan sa may pangpang. Sambit na wika niya pa sa mga ito. Mga pare, saan bang punta ninyo? Tugong wika naman ang isa sa 3 yun. Dito lang naman, paglalakad-lakad. Bago lang kasi kami rito sa lugar kaya kinakabisa namin. Siket may iwan ka na namin dyan. Madali ring nagpaalam ang 3 yun na hindi gaanong makatitig kay Troy dahil na rin sa nakasuot sa kanyang medalyon na medalyon ng San Cristobal. Pinagkaloob pa sa kanya ng kanyang mga magulang, nagpasa-pasa sa kanilang lahi hanggang sa mapunta sa kanyang pangangalaga. Pabulong na wika pa umano niya sa kanyang sarili. Kakabisahin pala ang lugar ha? Ang layo pa ng dinayo ninyo para manggulo lang sa aking barangay. Babantayan ko kayong 3. At kung sakaling may makita akong mali sa inyong ginagawa, ipagpatawad ninyo. Dahil hindi ako nagbibigay na 2 pagkakataon sa mga tulad ninyong balbal. Hanggang sa isang gabi, ang dati nilang tahimik na barangay, magmula nang dumating ang 3 lalaking yon, ay may gabi-gabi nang nanggagambala na may iba't ibang huni ng balbal na gumugulo sa bawat tahanan. Hanggang sa nagtungo si Norman sa kanyang bahay na nagsusumbong na may malaking ibon umano sa ibabaw ng kanilang tahanan kagabi, na patuloy na binubulatlat ang kanilang bubungan sa pag-aakalang mahimbing na ang kanilang pagkakatulog. At nang buksan niya umano ang kanilang ilaw, dali-dali itong pumagaspas at tuluyang lumipad papalayo. Alam mo paring Troy, ngayon lang ako nakaranas ng ganun. Sa tinagal-tagal ko sa lugar nating ito, wala naman akong nararanasan ng malaking ibon. Sa tingin mo, ano kaya yon? Aswang sila paring Norman. Sila ang aswang na uri ng balbal. Matsyempuhan ko lang silang 3. Siguradong may kalalagyan sila sa akin. Aswang na balbal? At sinong 3 ang tinutukoy mo? Mahirap mambintang paring Troy, lalo na kung wala tayong pruweba. Tama ka Norman, pero sigurado ko. Tara at puntahan natin ang bahay mo para makita ko ang butas na ginawa ng balbal na yun. Sa pagsulyap pa lamang ni Troy sa bubungan ni Norman, kitang-kita ang kalangitan dahil sa laki ng butas na ginawa ng nilalang na yon. Halatang halata naman paring Norman, di ba? Hindi basta-bastang mabubutas siya ng ganyang kalaki. Kung isang normal na ibon lang ang dumapo sa inyong bubungan, kumuha ka ng pangtakip rito at malagyan ko na rin ng cross para hindi na siya muling bumalik sa inyong bubungan. Siya nga pala, mawalang galang na sa aking pagtatanong, buntis ba ngayon ang asawa mo? Oo paring Troy, sa katunayan 2 buwan na siyang nagdadalang tao, kaya siguro inatake rin kami. Yun ang dahilan Norman. Mabuti na lang at nagising ka, dahil kung hindi ay magugulat ka na lang na wala na sa sinapupunan ng bata, na makakaranas na lamang ng pagdurugo ang asawa mo at ang inakala nyo'y nahulog lang ang bata, na hindi nyo alam na ang dahilan ay ang balbal na yun. At nang matapos ngang matakpan niyo ni Troy,
Kinargahan niya rin ang usalang bubungan at binigyan pa ng pangontrang kalme ng asawa ni Norman. Pinag-iingatan na huwag tanggalin sa kanyang damit kahit saan man siya magtungo, lalo pat kapag lalabas ng tahanan na kung sino-sinong maaaring makapansin sa kanyang pagdadalang tao. Sige Norman, at alis na rin ako. Pakaingatan mo ang asawa mo ha. Huwag na huwag ninyong kalilimutan ang mga payo ko at magsigaring kayo ng goma sa tuwing hapon para naman makaramdam sila na alerto kayo sa maaaring nilang gawin. Hanggang sa pag-uwi ni Troy, habang naglalakad siya sa may tabi ng kanto, dinig na dinig niya ang usapan ng mga tao roon patungkol sa panggagambala ng mga balbal sa bawat tahanan sa aming lugar. Umahanap lang rin ako ng tamang tiyempo upang lubusan silang paslangin nang hindi nalalaman ng mga tao roon. Sambit na wika pa nga ng dalawang matandang lalaki na nag-uusap sa may daan. Ang inaakala ko nga ay kami lang ng pamilya kong nakakaranas roon. Mantakin mo. Pati palang iba rito. Samantalang nananahimik ang ating lugar. Tapos bigla-bigla na lamang na magkakaroon ng mga ganyang gulo na hindi naman natin matukoy kung saan ang gagaling. Yun ang hain ko ang ating sinosolusyonan. Pero wala rin namang magawa si Kapitan. Dahil wala rin naman siyang kakayanan para matukoy yon. Kaya pagroronda na lamang ang ginagawa nila pagdating ng 10 oras ng gabi. Nagpatuloy lamang sa paglalakad si Troy. Dumiretso na rin siya sa tahanang paupahan ni Aling Bernadette upang pakiramdaman ang 3 balbal na kunwaring nananahimik sa loob ng tahanan. At sa patuloy niyang pagmamasid roon, napansin siya ni Aling Bernadette sa kanyang pagmamasid habang nagwiwika ng, Bakit mo tinitingnan ang aking paupahan, Troy? Meron ba akong may paglilingkod sa'yo? Wala naman po, Aling Bernadette. Mawalang galang na po sa aking pagtatanong. Kamusta naman po yung 3 nangungupahan dito? May napapansin po ba kayong kakaiba? Wala naman akong napapansin sa kanilang kakaiba. Maliban sa bibihira lang silang lumabas ng bahay. Bakit mo ba naitanong? Wala naman ho. Sige ho, at alis na ho ako, Aling Bernadette. Nilisan ko na ang paupahang yun upang hindi rin magtaka sa akin si Aling Bernadette. Dahil ayaw ko ring ipaalam ang tunay na pagkatao na nanduroon. At tulad nga ng sabi ni Norman, mahirap kapag wala kang ebidensya na maaari ka lamang makasuhan kung pagbibintangan mong aswang ang mga yon. Makalipas ang 1 linggo, nagkaroon ng festival sa aming lugar, ang tinatawag na Panagat Festival. At ang costume ng mga taong sumasayaw sa gitna ng kalsada ay nakasuot ng posturang isda na pangunahing pinagkukunan ng hanap buhay sa aming lugar sa Bruanga Aklan. At habang abala ang mga tao sa pagdiriwang ng festival, sa patuloy ko ring pagmamasid doon, napansin ko ang 3 kalalakihan habang patuloy na nagmamasid sa mga tao roon na tinitingnan ng mga dumaraan, lalong-lalo na ang mga buntis na napapadaan sa pagdiriwang na iyon. Hanggang sa hindi na ako makapagtimpi, bagya na akong lumapit sa kanilang 3 habang nagsasalita ng, Naglalaway na ba kayo sa mga nakikita nyo? Ang dami nila, no? Mabango ba sa inyong pangamoy ang mga sanggol sa kanilang sinapupunan? Malamang ay tinatandaan ninyo kung saan sila nakatira. Tama ba? Para mamayang gabi, gagambalain nyo sila isa-isa. Tugong wika pa ng isang lalaki. Anong binubulong-bulong mo riyan? Nababaliw ka na ba? Kung wala kang magawa, umalis ka rito. Abala kaming 3 sa panunood ng festival. Hindi sa sinasabi mo. Sigurado ka ba? Binabalaan ko kayong 3. Kung hindi kayo aalis sa aming lugar, ako ang makakalaban ninyo. Ilang araw ko na rin kayong sinusubaybayan at hindi ako nagkakamali. Uri kayo ng mga balbal. Aba talagang... Sabay alis ni Troy at mahinahong naglakad patungo sa may gilid na kunwari pa ring nanonood ng festival. Sabay kuha ng kanyang daladalang basket na pinaglalagyan ng kanyang mga pinamili. At sa muli niyang pagbabalik sa kanilang tahanan, ibinigay niya kay Deborah ang basket at nagpaalam siyang may lalakarin siya mamayang gabi upang magtungo lamang sa kanyang kaibigan sa kadahilan ng araw naman iyon ng festival na ang lahat ng tao ay nagdiriwang. Tugong wika pa ni Deborah. Di ba ang malapit mo lang naman na kaibigan ay si Wando at Norman? Sino pang kaibigan ang pupuntahan mo?
Wala ka naman ang nasasabi sa akin na malapit pa sa iyo, kung di sa dalawang yon. Hindi, may bago lang kasi akong nakilala dyan. Papasyalan ko lang saglit mamayang gabi. At pagkatapos nun babalik na rin naman ako. Siya nga pala, hindi ka ba manunood ng festival ngayon? Ang sasaya ng mga tao doon. Yun nga lang siksika na, dahil na rin sa dami ng taong dumaraan. Ay nako, hindi na Troy. Makikipagsiksikan pa ba ako ron? Sa liit kong babaeng ito. Mamaya-maya niyan mabalandra pa ako sa pagkakabangga sa akin doon. Hindi mo naman sila pwedeng sisihin dahil sa dami talaga ng tao. Kaya mananahimik na lang ako rito sa bahay, kasama ang 2 bata. Ikaw rin, ang ganda-ganda pa naman ng mga costume nila. Halatang pinaghirapang gawin. Nagpatuloy ang kasiyahan sa araw na yon hanggang sa dumating ang takip silim at naganda si Troy ng palihim sa kanyang asawa. At sa pagpatak nga ng 10:00 ng gabi, nagpaalam na siya roon at kahit na nga may pagdududa si Deborah, pumayag pa rin ito at binaybay ni Troy ang daan patungo sa inuupahan ng 3 balbal. Nakasakbit sa kanyang tagiliran ng isang itim na punyal na ipinagkaloob pa umano sa kanya ng kanyang ama. At ang punyal na yun ang ginagamit nilang pamaslang sa mga aswang at binababad yun gamit ang agwa de Mayong tubig na sa unang pagulan ng buwan ng Mayo. Yun ang pinagkakaabalahan nilang kunin upang gamiting panghugas at pangbabad sa itim na punyal na yun. At sa pagdating ni Troy sa inuupahan ng 3 balbal, bagya siyang namahinga sa may gilid para pakiramdaman ang paligid kung meron bang ibang tao roon na maaaring makakita sa kanyang gagawin. Maya-maya pa'y nagtungo siya sa may pintuan hanggang sa sipain niya ito na mabilisang pumasok hawak-hawak ang itim na punyal. Subalit nagmukha siyang tanga roon sa kadahilanang wala roon ang 3 balbal na kanyang hinahanting. Napansin niyang maitim na langis na nakalagay sa 3 bote at nangamuyin niya nga yun. Sobrang sangsang ng amoy na pumasok sa kanyang sikmura. Isa-isa niya yung binasag sa may abuhan hanggang sa makita niyang nabubulok na karne na hindi niya masigurado kung sa tao ba yun o sa hayop. Nagbaon na lamang siya sa lupa ng papel na may karga ng usal sa may pintuan upang ni hindi na muling makabalik ang 3 yun na kung sakali man na hindi niya mahanap sa oras na yun ay lilipat na lamang ito ng ibang lugar. Sa muli niyang paglabas sa tahanang yun, wala siyang tigil sa paghahanap hanggang sa mapadpad siya sa mga kalalakihang nagiinuman. Sambit ng isa sa kanyang kakilala roon. Gabing-gabi na Troy, saan ba ang lakad mo? Dito ka na muna sa amin para naman makipagkasiyahan ka. Palagi ka na lamang nasa bahay ninyo at paghahanap buhay na lang madalas ang ginagawa mo. Bigyan mo naman ng oras yung sarili mo para magsaya. Tagay ka muna. Pasensya ka na, Mayok. Nagmamadali kasi ako eh. May kinakailangan lang akong hanapin. Ano ba yan Troy? Wala ka man lamang pakisama sa amin. Sige na, kahit isang tagay lang. Pinapahiya mo naman ako sa mga kasama ko. Napilitang tumagay si Troy kahit nalabag sa kanyang kalooban para lang mapagbigyan si Mayok dahil sa kanyang pakiusap. At nang makatagay na nga siya roon, nasipat niyang dumaan ng 3 na nanggaling sa likuran ng tahanang pinagtatagayan ng mga kalalakihang yon. Hindi niya na pinakawala ng habol ng tingin ng 3 balbal na nasa anyo pa ring tao ng mga oras na yon. Paano ba yan Mayok? Salamat ah. Kinakailangan ko na talagang umalis. Pasensya na kayo kung hindi ako makakasama sa kasiyahan ninyo. Sige Troy, ang mahalaga pinagbigyan mo ko ng isang tagay. Doon pa lang masaya na kami rito. Mag-iingat ka kung saan ka man papunta. Dagli na ring umalis si Troy sa inumang yon hanggang sa hindi niya na makita ang 3 balbal. Subalit sinundan niya ang mga yon sa kanilang direksyon at nang mapadpad siya sa kakahuyan, sa di kalayuan ay may nakita siyang liwanag. Nagpatuloy pa rin siya sa kanyang paglalakad at ang liwanag pa lang yon ay ang pulis ng barangay kung saan kasama si Kapitan. Dagli siyang nagkuble sa may puno. May mga bitbit silang sulo na nagbibigay sa kanila ng liwanag sa daan habang naririnig niyang nag-uusap ang mga ito na nagwiwika ng, Dito ko lang nakita yung Kapitan. Ang bibilis nga nila eh. Yung isa may hila-hila pa na hindi ko maintindihan kung ano yon. Dahil na rin sa bilis nila. Yun na siguro yung mga nanggagambala sa mga bahay rito.
Mahuli ko lang talaga ang mga yon. Hindi sila sasantuhin ng itakong ito. Ano bang itsura nila? Pangit, Kapitan. Tapos mabalahibo. At ang haba rin ng dila nila. Napatras nga ako nung una eh. Pero nakmang tatagpasin ko na. Ang bibilis nilang kumilos na hindi ko na nga nahabol. Patuloy lang niyang pinagmasdan ang paghahanap ng pulis ng barangay. At nang mahigit na 1 oras na silang naghahanap, umalis na rin ang mga ito. Habang si Troy ay hindi pa rin tumigil upang matagpuan ang mga yon. Dahil na rin sa gigil niyang paslangin ng 3 balbal at hindi na makapanggambala pa sa kanilang lugar. Hanggang sa humingi na siya ng tulong sa kanyang gabay na si Ariel. Subalit nung una hindi ito nagpaparamdam kahit na nga ba anong hiling niya pa at pakiusap rito. Hanggang sa bumulong ito sa kanyang tenga na hindi siya natiis dahil na rin sa patuloy niyang paghahanap at nagwika sa kanya ang kanyang gabay na nandudoon umano ang 3 balbal sa may simbahan. Ano? Sa may simbahan? Bakit doon pa sila nagpunta at anong ginagawa nila roon? Bulong na wika pa umano ni Ariel sa kanyang tenga. Walang kinakatakutan ng mga balbal kahit na anong uri pa yan ng simbahan. Kayang-kaya nilang pasukin upang doon mismo ay magkuble. Ganoon ba? Sige, at doon ko na sila huhusgahan. Sana lang ay nandoon pa sila para hindi na sila abutan ng sikat ng araw. Nagmamadaling binaktas ni Troy ang daan patungo sa simbahan. At nang makarating na nga siya roon, una siyang nagmasid sa loob nito kahit na nga ba sobrang dilim na wala ng katao-tao sa 10 oras ng gabing yon sa loob ng simbahan. At ang napapansin niya na nga lang ay ang mga santo na nakatayo sa bawat gilid, pati na rin ang lahat ng figura na pinangangalagaan ng simbahan. Ariel, wala naman sila rito. Isa pa hindi sila makakapasok sa loob. Kandado ang pintuan at dito lang sa may gilid ang maaaring sumilip. Ni hindi na nagsasalita ang kanyang gabay na si Ariel na para bang hinahayaan siyang matuklasan kung nasa saan ang mga nilalang na yon sa paligid mismo ng simbahan. Ariel, kung kailan kita kailangan, ngayon ka pa hindi magpaparamdam? Nandirito na ako sa may simbahan. Saan ba sila rito? Hanggang sa makarating siya sa may likuran, doon niya naramdaman ang presensya ng 3 balbal na ilang oras niyang pinagpagurang hanapin. Sabay bunot ng itim na punyal na nakalagay sa kanyang tagiliran. Naaktuhan niyang abala sa pagkain ng mga ito hanggang sa mapalingon sa kanya na nanlilisik ang mga mata habang duguan ang kanilang labi at patuloy na nag-aangil. Mabilis na nagsipaglikasan ng 3 na muling sinundan ni Troy hanggang sa mapatungo sa masukal na damuhan na may kalayuan sa may simbahan. Pinapahabol niyo talaga akong mga balbal. Kanina niyo pa akong pinapagod. Ganyan na ba kayo kaduwag? Para magpahabol ng magpahabol? Harapin ninyo ako ngayon kung talaga nga bang malalakas kayo. Dahil sa paghahamong iyon ni Troy, natigilan ng 3 at sabay-sabay na tumingin sa kanya. Sambit na wika pa nga ng nilalang na binitawan ng kanilang pinagkakabalahang pagkain. Ikaw yung mayabang sa may festival. Natatandaan ko ang mukha mo. Hanggang dito ba naman ay hindi mo kami titigilan? At nangakma nang ang susunggaban si Troy, biglang nakipagtulungan sa kanya si Ariel sa kadahilanang liyamado siya roon. 3 laban sa 1 at sumanib ito sa pamamagitan ng kanyang katawan habang gamit-gamit ang kanyang espiritual na latigo na kaakibat pa noon ang itim na punyal ni Troy. Gamit ang pagpulupot ng espiritual na latigo ni Ariel, sabay unday naman ang pagbaon ng punyal ni Troy sa katawan ng bawat sumusugod na balbal. Paulit-ulit niya itong inuundayan hanggang sa ang matira na lamang ay iisa na patuloy pa rin siyang kinakaharap. Matatapang pala talaga kayo, lalo na kapag ginahamon. Hindi ka pa rin ba tatakas? Wala nang 2 kasama mo at nag-iisa ka na lamang ngayon. Wala nang puwang para tumakas. Pinaslang mo na ang 2 kapatid ko. Hindi ako papayag na hindi makapagigante dahil sa nangyari sa kanilang 2. Umalis na sa pagkakasanib sa katawan ni Troy si Ariel
at ipinaubaya na sa kanyang isang yun. At dahil sa galit ng nilalang kay Troy, mabilis siyang sinugod nito. Subalit bago pa man lamang yun makalapit, mas naunang naitarak ni Troy sa may leeg ang punyal na naging dahilan ng paghihingalo nito. Ang akala mo siguro mas mabilis ka sa akin at mauuna kang sumugod. Pasensya na lang tayo balbal dahil napadpad kayong magkakapatid sa aming lugar. Matapos nilang paslangin ang tatlong yun, 3:00 na ng madaling araw nang nakauwi si Troy sa kanilang tahanan. At sa kanyang pagkatok sa pintuan, madali rin naman siyang pinagbuksan ni Deborah hanggang sa mapansin ang dugo sa kanyang damit na lubha na mga kinabahala ng kanyang asawa. Wika pa nga nito sa kanya habang nanginginig pa ang mga kamay sa pagbubukas sa kanya ng pintuan. Anong nangyari sa'yo, Troy? Bakit ang daming dugo na nagkalat sa damit mo? Mamaya ko na sa iyo ipapaliwanag, Deborah. Papasukin mo na muna ako ng bahay. At nang maging kalmado na nga ang kanyang asawa, ipinagtapat ni Troy ang lahat na nangyari hanggang sa lubusang maunawaan ito. Makalipas ang 1 linggo, tuluyan ang nanahimik ang kanilang lugar dahil na rin sa pagkawala ng balbal at sa tulong ng kanyang gabay, gayon din ang kanyang itim na punyal, lalong-lalo na ang kanyang medalyon na agimat at depensang proteksyon ng San Cristobal. Okay mga kaiwaga, maraming salamat sa pagpapadala ng kwento, Troy. At kung nagustuhan niyo po mga kaiwaga ang kwentong ito, palike and share naman po. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa ating channel, click mo na yung subscribe button dyan. Pati na rin yung bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kaiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga.